Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. AFP naka-red alert sa gitna ng kaliwat kanang rally. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nakataas ang pinakamataas na alerto ng militar sa kasagsagan ng kaliwat kanang rally laban sa korupsyon simula ngayong linggo. Kinumpirma sa DZRH News na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nasa red alert status ang kasundaluhan isang araw bago pa man ang pag-arangkada ng 3-day protest ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand na sinabayan pa ng programa ng United People's Initiative sa EDSA. Paliwanag ni Padilla, kahit Philippine National Police ang nakatokas sa peace and order ng mga rally, kinailangang i-pool ang resources ng AFP sa kahit anong posibilidad lalo't humaharap din ito sa pagprotekta sa teritoryo at humanitarian operations bunsod ng mga kalamidad. We have to take into consideration, Ed, na hindi lang dito sa mga rally na to, we are in a supporting role sa PNP dyan for law enforcement and peace and order, no? But nag-red alert pa rin tayo kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung ating mga HADR efforts as of this time. Nilinaw naman ni Padilla na hindi sila nag-red alert dahil sa ulap ng ilan sa mga aktibong sundalo ay sabit daw sa destabilization plot. Sa katunayan, wala pa umanong malinaw na ebidensyang makapagpapatunay sa naturang impormasyong umiikot online. Samantala, sa bahagi ng pulisya, pinag-aaralan ng law enforcement kung may talabag pang batas ang ilang rallyistang sumigaw ng Marcos resign at nanawagan ng pagbaliktad ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ginawa ito sa kasagsagan ng aktibidad ng UPI sa People Power Monument. Sa ambush interview sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na malapit na ito sa inciting to sedition. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Ang mga ganyan kakasing salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice, and we go through the due process kung sino man kailangan na adulan nito. Minsan ang hinarap ni General Browner ang UPI na pinamunuan ng mga retiradong sundalo pero iginiit ng AFP Chief ang pagsunod sa saligang batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Bersamin, itinangging magbibitiw na ito sa pwesto. Muling itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang lumabas na balita na ito ay nagbitiw na sa pwesto. Dagdag pa nito na walang katotohanan ang lumabas na balita at hindi niya alam kung saan nanggaling ang espekulasyon. Kumalat ang nasabing usapin kung saan papalitan si Bersamin ni Finance Secretary Ralph Recto habang magiging Department of Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Noong Setyembre, ay nadamay ang pangalan ni Bersamin sa anomalya sa flood control project, kung saan ibinunyag ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, na mayroong commitment ito ng 15% sa Office of Executive Secretary mula sa 2.85 billion pesos na halaga ng proyekto na pinabulaanan naman ni Bersamin. Sa iba pang balita, sunod-sunod na video na inilabas ni Ko, tila comedy series na ayon sa Malacanang. Ito ay maituturing na comedy series ang magkakasunod na video na inilabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Zoldy Ko, na ayon ito sa Malacanang, ay naglalaman ng mga akusasyong wala namang basehan at puro salita lamang, laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, imbes na isang expose ang inaasahan ng mga kaalyado ni Ko, nagmumukha na itong comedy series dahil halatang binabasa lamang nito ang isang prepared script, at wala rin aniya itong naipakitang kahit anong ebidensya. Ayon sa opisyal, malinaw na tahitahing kwento ang inilalabas ni Ko dahil habang lumalalim ang investigasyon sa flood control corruption, mas marami nang natutukoy na pangalan, sinusubukan na aniya ng mga tinatamaan na pigilan ang pag-iimbestiga. Ito ayon kay Castro, ang dahilan kung bakit gumagawa na ng kwento laban sa Pangulo, pagbibigay diin ng Malacanang, si Pangulong Marcos mismo ang nagpasimula ng malawakang investigasyon, kaya't taliwas dito ang anumang naratibong ipinipilit ni Ko, na umano'y mayroong kinalaman ang Pangulo sa anumang anomalya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.